English chapter 3, at ito po ay kamakailan lang ay naging text natin, pero muli po natin pagbalikan kung Leviticus 3, 13 hanggang 14. At ngayong gabi ay ating pong pag-usapan ang pag-focus na kaisipan ng isang mature na Kristiyano. Mahalaga po na sa Christian na po ay iba rin tayong mag-isip. Sapagkat binigyan sa karakter ko ito, pagtrabaho sa lumayan, ang labanan mula sa aking isipan. Kaya kung nalala po niyo, sa Aldi President ay binigyan ko na laging isuot yung helmet ng ating kaligtasan. Sapagat madalas ay sa ating kaisipan tayo inaatake ng Diablo. Kaya sa Christian, mahalaga din na tayo din ay Kristiyano maging sa ating isipan. At alam natin kung ano ang ating iisipin at hindi dapat na iisipin. Amen? Amen? At isa pa dito, at mahalaga din na sa ating isipan ay marunong tayong dumisiplina ng ating isip. Mag-isip ko, mahalaga po yan. Mahalaga po yan. At mahalaga din na kapag meron kang disiplina ng isipan, ay meron ka rin schedule kung kailan mo ito isipin. Alam niyo? Kasi importante po yan. Okay, sa pag hindi, ay talagang madalas ay buong maghapon ay malungkot ka na naman, kailangan mo sa bagay na iniisip mo. At dahil bakit hindi ka natutong mag-isip ng tama, at hindi ka natutong disiplinahin ng iyong isipan. Amen? Amen? Maya ay may dadaan sa aking isip. Maya. Naman ba? May pag-ibang dadaan sa aking isipan. Okay? Dahil sa Christian, na meron disiplina ng isipan, alam mo kung alin dito ang dapat na manatili at alin dito ang dapat na palalampasin mo. Amen? Mayroong magandang kasabihan na hindi masama na dumaan ang ibon sa ipulunan. Napakita niyo ba yan? Hindi masama na dumaan ang ibon sa ipulunan. Ang masama ay kapag nabugad yung ibon sa ipulunan. May mga bagay na dumadaan sa ating isipan, hindi masama. Ang masama ay kung itong panatilihin sa isipan. Okay? Now again, alam ko yung the battle is of the mind. Sa doon talaga tayo inaatake madalas ng Diablo. Kung inyo pong naalala, is sa alak niyang Genesis chapter 6, ang Diyos ay nagpasya na bunawin ang mundo. Tama? Tama? At hindi niyo puti kung anong dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na bunawin ang mundo sa panahon ng Roma. Nakikita niyo yung key. Nag-iswat. Yung imagination. Di ba namin? Imagination. Hindi yung actual na ginagawa. Alam niyo ba? Hindi ba ako? Okay? Hindi actually yung ginagawa, kundi yung iniisip nila. Amen? Sa dahil pala dito, ito pala nila, bakit meron pa sa Netflix ng debate, so debate. Alright? At ito rin tayo pala, bakit tinuruan tayo na ating isuot lagi yung helmet ng ating kaligtasan. Sapagkat ang bakit ay nasa ating isipan. Now, this is the president of tayo ng Lord. Chapter 6. Okay. Verse number 5. Chapter 6, verse number 5. Sabay-sabay. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of what? The thoughts. Kita niyo ba? Yung mind. Alright? Amen? Okay, the thoughts of
that was only evil continually. Number 6, and it was, it repented the Lord that He had made man on the earth. And it grieved Him at His heart. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit nag-grieve ang Diyos? Kasi yung imagination, yung thoughts ng tao ay dahil sa what? Yung iniisip na ng tao. Naman ba? Oh, kaya mahalaga din yung ating mind, ating magbantayan. Hindi siya. Okay, mahalaga. Walang turo sa atin nag-live for it. Okay. Whatsoever things are true, think on these things. Amen? Sabat ang battle ay sa ating mind. Now in 2 Corinthians 4:4, tingnan mo din, English 4:4, tingnan yung ginagawa ng diablo sa isipan ng tao. Right? 2 Corinthians 4:4. Andiyan na kayo? Andiyan na kayo? Alright. Ready? In whom the God of this world hath blinded what? The minds of them which believe not. Kiligin mo yun? May kakayahan diablo na bulakin ang isip ng tao. Sabi mo, kaya babantayin itong isip na ito. Alright? Pag ito nakikita na ang unsaved ay merong blinded minds. Diba? Pero silang bulag na isipan. Kaya hindi sila makaunawa. Alright? Ngayon, sa pagkain ligtas na, ano ang nararamdaman sa ating isipan? Philippians 2:5. Magkaroon tayo ng pag-iisip na gawin na kay Kristo Jesus din naman. Philippians 2:5. Philippians 2:5. Alright, natin mo? Ready? Basa. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ready mo? O ang unsaved ay mayroong bulag na isipan. At wicked yung kanyang thoughts. Hindi ba? Masama yung kanyang iniisip. Alright? Ngayon narinig ka na, ang sabi ng Biblia, magkaroon ka ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Alright? Now, chapter 3. And let me remind you, yung transformation, diba? Yung pagbabago ng isang Kristiyano ay doon din nag-uumpisa sa mind. Nakati po ako? Nasunod niyo ako? Binigay ko yung, binigay ko talaga? Genesis 6, 5-6. Diba? Amen? Ang Diyos ay nagpasyang bunawin ng mundo dahil sa yung wicked thoughts, imagination ng tao ay wicked. Alright? 2 Corinthians 4:4, okay? Satan blinded the minds of them that believe not. Amen? Ngayon, Philippians 2:5, ang nais ng Lord, di yung Kristiyano ka na, magkaroon ka ng pag-iisip nito na kay Kristo Jesus. Okay? Mind. Okay. Now, Romans chapter 12, verse number 2, ang transformation, ang conversion ng tao ay nag-uumpisa sa mind. Di ba naman siya? Kahit ikaw ay naglilingkod at nagpapagod sa church, ito, ng maraming taon, pero hindi ka natutong magbago ng iyong pag-isip, walang nangyayari sa buhay mo. Nakalipa ako? Ang transformation, ang conversion, ang growth sa mind din nag-uumpisa. Alright? Romans 12 number 2, be ye transformed by
what? The renewing of your mind. Ito mo. Amen? Kaya talagang magbago ang isip ng tao. Ngayon, paano ma-renew yung mind? Ano ang kailangan? At sa mga stop, Philippians 2:5. Magkaroon ka ng pag-iisip na gawin na kay Kristo. Diba namin? Amen? Na paano magkakaroon ng pag-iisip na gawin na kay Kristo? Paano sa anong paraan? Sa anong paraan? 2 Peter 3:18, but grow in grace and in what? Sunod sa ano? Knowledge. Di ba namin? Knowledge of what? Knowledge of what? But grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Di ba naman? Habang dumadami, habang lumalago ka sa pagkakilala kay Kristo, lumalago ka sa pagkakalawa sa pagkakilala kay Kristo, lumalago ka sa pananampalataya. At doon, nare-renew ang iyong mind. Ayan niyo siya. Now, Philippians 3, 15 to 16. Ako yung mga talaga ko ha. Philippians 3. Okay. 13 to 15. Okay, verse 13. Alright, ito kayo? Brethren, I count, yeah, 13, okay. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kasi isa ng forgetting, isa ng forgetting, pag sabihin forgetting, anong pinag-usapan lang? Yun din. Amen? Pero siya nililimot. Ano niya? Forgetting those things which are behind and reaching for those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Verse 15. Let us therefore as many as we what? Perfect. Guhitan niyo yung isang perfect. Ano ulit ang ibig sabihin ng perfect? Mature. Ano ibig sabihin ng perfect? Mature. Ha? Be das what? Be das what? Minded. Ginuhito mo yung sa perfect at ginuhito mo sa das-minded. At isinunod ko sila mo sa let us think this. Nakati mo yan? Nakati mo? Alright. The word be thus-minded means what? Let us think this. Nakati po? Nakati po? Kasi pihilan mong gamit sa be thus-minded, di ba? Amen? Pero ang sabihin, ito ang isipin natin. Alright? And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Alright? Na ano ulit sa perfect? Ano yung perfect? Mature Christian. Ano yung biggest-minded? Let us what? Let us think. Ito ang ating isipin. Now, sino ang sinabihan at ito ang ating isipin? Yung mature na Kristiyano. Maliwanag to? Ang isang mature na Kristiyano, meron siyang dapat na iniisip lang. Pag hindi mo ano-ano kang iniisip. Amen? Amen? At meron siyang kakaibang paraan na mag-isip kasi siya mature na Kristiyano. Yun ang aking title. The Mature Christian Mind. Lord, ako pitulungan mo sa paghahatid ng iyong salita. Kausapin mo po, Lord, ang bawat yan po sa amin. Ako po maging kasangkapan mo at kasangkapanin lamang sa pagkakataon po ito. So Lord, salamat po sa aking Ama sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Alright. So, binanggit ko ha, the word perfect is talking about maturity, ha? Amen? Now, madalas ay binabanggit natin sa perfect kapag
kapag meron tayong ginawa o ipinagawa sa isang tao. At pagkatapos, yung pinagawa mo sa isang tao, nakita mo, tapos na. Ako di ba? At nagandahan ka sa ginawa. Sa pagkatapos na nagandahan ka, ano sabi mo? Perfect. Tama ba ako? Bakit mo sabing perfect? Kasi tapos na eh. Complete. Maliwanag ba ako? Maliwanag ba? Amen? Ngayon, ito ang ibig ng Diyos na mangyari sa atin. Alright? As a Christian, as a Christian, mature na Christian, mahalaga sa Diyos na marunong tayong gumamit ng ating isipan. Oh? Okay? At sa ating pag-iisip man lang, doon nakikita kong nagmamature ka na. Alright? Now, itong talatang 15, ano po, na may pinag-uhitan ko yung perfect tsaka yung be minded, okay? Ito po'y tumutukoy doon po sa mind na ipinakita sa verse 13 hanggang 14. Alright? At dito pinakita kung paano mag-isip ang isang mature na Kristiyano. At dito ay makikita mo kung ikaw ay mature o nagmamature. Nakikinig ka sa akin? Number 1. Notice verse number 13. Andiyan kaya? Okay, ito ang mature Christian. Christian, no? Ibig ko, tayo pala pareho ay mag-sentro sa ating mind. Paano tayo mag-isip? Right? Okay? Marunong ba tayo mag-control ng ating isip? Okay? Or nagdadala lamang tayo lagi ng ating iniisip? Di ba, may binagkita ko sa misa na kausapin mo sarili mo? Nakikinig sa akin? Pangalanan mo sarili mo? May binagkita ko sa misa gano'n? Oh, alright. So, first of all, ibig ko makikita that the mature Christian mind will say what? Verse 30. Andiyan kayo? Oh, brethren, I count not myself with what? Alright. Number 1, ibig makikita that the mature Christian mind will say, I have not yet apprehended. Kaya mo ito? Si Pablo ay isang mature na Kristiyano. Alright? At alam natin na si Pablo, maraming accomplishment. Tama ba ako? Hindi ba't 14 na aklat sa New Testament, siya ang writer. Ano yung Amen? Amen? 14. Okay? At hindi ba siya may great missionary? Nakikinig sa akin? Amen? Marami siyang nagawa ng Lord. Pero sa kabila ng marami niyang accomplishment, anong sabi niya? Anong sabi niya? Mga kapatid, hindi ko pa inaaring what? Kita mo? Ano din ba kayo? At isang mature Kristiyano ay ito ang kanyang katwiran. Hindi sin tao na, nagawa ko ng lahat. Naabot ko na lang. Alam ko ng lahat yan. Hindi. Di ba ba? Siya po'y laging paparating pa lamang. Okay? Yes. Mature Christian will not say, it is enough. Tama na, nagawa ko ng lahat, naibigay ko ng lahat. Hindi siya ganoon. Okay? Ngayon tayo, ngayong gabi, meron ka ba niyang ganyan katwiran? Alam ko ng lahat, ang doktrina yan. Alright? Okay. Marami na akong nagawa. Sila na lamang ngayon. Nagawa ko ng lahat yan. Huwag isa. No? The mature Christian mind will say, I have not yet apprehended. Alright? Kaya isa, Paul had accomplished much. No? Marami siya na-accomplish. Pero sa kabilang lahat, sabi niya, I count not myself to have apprehended.
Para kay Pablo, he had not yet apprehended all that God had for him to do. Kaya ito yung lesson na ating matututunan ni Pablo. Ano po? Tanda po natin, ano man ang layunin ng Diyos sa buhay mo, ano man ang ibig niyang marating at maabot mo, ay hindi mangyayari kung ikaw ay magkakaroon ng kaisipan na naabot ko ng lahat. Narating ko ng lahat. Mahalaga po na tayo po lagi parang gutom ba? Gusto po natin maging kagamit-gamit pa sa ating Panginoon. Amen? Pakibasa, whatever God wants you to be, ay hindi mangyayari at hindi ka magiging kagamit-gamit ko, magkakaroon ka ng paniniwala o kaisipan na narating mo na at naabot na ang lahat para sa Diyos. Iwanag ba? Yan ang ating iiwasan. Wala huwag mangyari. Amen, Krishna? Amen? Ako, gusto ko magkaanak ang Calvary ng marami pang mission. Ako gusto ko talaga marami, may mga pastor pang bumangon sa ating church. Amen? Mga kalalakihan isusubo natin. Ako, pangarap ko pa, naagawa sa alias, magkaanak pa rin. Ano, di ba? Amen? So, for example, yung Baptist favorite, lahat ba yun, nakanta natin. Marami doon, hindi ko natin nakakanta. Tama? O kaya na lang yung binabagay pa, mga singers. Okay. Marami pa tayong binaagit doon. Marami pa yun. Anyways, ang paniniwala na naabot mo na lahat ay hadlang sa iyong espiritual na buhay. Ano ba yun po yan? Kaya huwag tayong magkaroon ng kaisipan na naabot mo na. Sabagat ito ay hadlang sa iyong espiritual na buhay. Alright? Mahalaga, yung lagi ka merong kaisipan na gaya pa sabi, I have not yet apprehended. Mahalaga po yan. Sapagkat, again, when you believe, you have arrived spiritually. Again, you will lose your drive for God. Mawawala yung sigasig mo. Makukontento ka na lamang sa iyong spiritual na kalalagay na yan. At dalawang bagay, kay number one, you start living by faith. Don't forget that. You will start living by faith. Kapag nagkaroon ka ng isipan na nagawa ko ng lahat, natutunan ko ng lahat, ang iba. Dahil kung nilabagyan, kahit pa kay pastor na matagal, nag-aaral pa rin ako, nagbabasa pa rin ako, basa pa rin ako ng basa. Ano na ko rin? Amen? Pag ako'y dumapa sa pagbasa, ayaw mong maabala ko, nag-aaral ko. So, gusto ko lagi na may maituro pa sa bakit naniniwala ko na marami pa akong hindi na ituturo sa inyo. Paniniwala ko yan. Marami pa kayong dapat malaman. At paano yung malaman kung hindi ko ituturo sa inyo? In Hebrews chapter 10, 38 to 39, noon now, lahat na nito ay by faith. By faith, ha? Okay. Kaya huwag tayong humantong sa punto na nakarating tayo. Wag. Again, ha? Sapagat pag nangyari po yun, you stop living by faith. Now, ano sabi ni Hebrews chapter 10, verse 10, pabasa, ngunit ang aking lingkod naman, mabubuhay sa palataya. At kung siya'y umurong. Bakit umurong? Kasi ang kanyang kaluluwa, naalog ko na. Ano sabi lang? Hindi siya kalulugdan ng aming kaluluwa. Pagdating po, hindi siya lang umurong, ha? Ang Christian life ay dapat nagpa-progress, lumalago. Kapag huminto ka sa paglago,
babaklas ka. Uurong ka. Okay? At pag umurong ka, nag-backslide ka, anong sabi nito? Hindi siya kalulugdan ng aking ano, 39. Kaya na, ngunit tayo hindi sa mga nagsisibali. Kita mo? Hindi tayo para sa mga nagbabackslide. Sa ikapapahamak, kundi doon sa mga may palanan para tayo sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ano po? Pangalawang danger, kapag ka nagkaroon ka ng kaisipan na naabot ko na, narating ko na lahat. Pangalawa is what? You lose the wonder. Ano ibig sabihin mo? Mawawala yung pagkamangha mo sa Diyos. Ano yung ibig sabihin? Amen? Every Sunday morning, great Christian, kapag nakikita ko yung malaki na ganso sa dulo, napakabuti mo. Namamangha ako sa iyo. Hindi ko ito ginawa. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Pag umaawit ang kwan dito, ano, kamalayan ko doon. Hindi mo magaling sa music. Okay, lahat ng tinatawang gawa mo, Panginoon. Okay. Pag dumagi ako doon sa lumbahan, nakikita ko yung mga tao, mga kulog sa lahat. Yung pag-aawitan ko, yung mga tumututog ko. Namamangha pa ako sa Diyos. May mga member na nagkakasakit, ang iba, akala ko'y kukunin ng maaga, pinagpipin ko, gumalo, salamat sa iyo, gumaling sila, Panginoon. Are you with me? Now, ito ang danger. Pakabasa, when you are? Listen ka, please. Papaliwanag ko. Okay? Kapag nangyari ito, hindi ka na namamangha, hindi mo na nakikita yung paggawa ng Diyos. Listen ka, please. Okay? Christianity becomes an exciting and annoyance na lang sa iyong buhay. Yes, Christian. Kapag nawala yung pagkamangha mo, kapag hindi ka na namumuhay by faith, okay? Ang Christian life ay magiging unexciting na nakataging parang kaabalahan na lang sa iyo. Nakatang yan? You see? Kaya nalulungkot ka pag nakakita ka ng mga dating member natin. Laging dumalo, pag in-invite pa siya diyan, marami akong ginagawa, marami akong hindi ko naiiwan to, hindi mo naiiwan to. Ibig na sabihin is what? Abala yan. Nakikinig kayo? Huwag mangyari na ang church ay kaabalahan sa iyo. Masamang ugali yan. Tandaan mo, sabi Lord, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Amen? Bakit hindi ka kailanman naging kaabalahan sa Panginoon? Kaya huwag siyang maging kaabalahan sa iyo. Kaya mahalaga yun. Paano niya mag-isip? Ganyan? Kahit hindi ka magsalita, hindi mo isipin, hindi mo sabihin, ang Diyos, isip pa kayo ba? Kaya mahalaga na kahit sa isipan mo lang, ang Diyos nalulugod na, natutuwa na. Tanda ko yung bata? Tandaan mo yan. Hindi na ako nung ginagawa o sinasabi, dito ka binabasa ng Diyos. Amen? Dito yung bata natin. Dito nag-uumpisa yung paglago, dito nag-uumpisa yung pagbabago ng buhay, yung transformation. Amen? Amen? At dito rin nakikita ko ito ay mature na Kristiyano. Okay? Isa rin ito is what? Ano number one? The mature Christian mind will say what? I have not yet apprehended. Amen? Hindi siya lang masabihin, nagawa ko lang lahat. Natapos ko lang, wala na akong gagawin. Kahit hindi ko lang lahat sa isang oras ko. Hindi ko. Okay? Kaya para sa akin, yung Sunday service natin, every Sunday, miracle yun. Amen? Ang gawin sa lumang,
miracle yun sa akin. Oo. Yung gawain sa amin, miracle yun sa iyo. Kasi hindi ko kahit gawin yun sa akin lang eh. Amen? Number 3, nasa verse 13 pa rin po tayo. Sunod natin. Nasa verse 13 kaya? Brethren, I counted myself to have apprehended. Sumunod, pakitakan, but this one thing I do. Ano yung one thing na yun? Forgetting those things which are what? Behind. Nakatag mo yan? Oh, okay? Si Pablo, nauunawaan niya na lahat ng kanyang accomplishment sa nakaraang panahon ay tapos na yun. Amen? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay what? Yung ginagawa ni God gawin niya ngayon. Diba? Kaya pangalawang bagay na nakita mo sa mature na Kristyanismo, okay? Sa kanyang isip, no, kanyang sinasabi, I don't live in the past. Pakibasa nga? The mature Christian mind will say what? I don't live in the past. You see, dito mo pangalawa makita kung nagmamature ka o kung mature nga ang isang Kristiyano. Okay? Hindi sila mabuhay sa mga nakaraan na. Hindi. Amen? Kaya di ba lagi natin binabanggit na huwag kang masiyahan lang sa mga testimonies, mga naganap siya sa mga nakaraan. Mahalaga, lagi ka din sa sarili patotoo sa buhay. Amen? Mahalaga. Okay? Okay? Huwag hindi na mahalaga rin yung mga nawin mo yung nakaraan taon. No, ang mahalaga yung mawiwin mo pa ngayon at mawiwin mo pa yung bukas. Amen, guys na? Hindi ba naging bunga mo noon? Kundi nagbubunga ka magpapahanggang sa Diyos. Mahalaga. Amen? Yun ang mahalaga. Pag nabubuhay ka pa doon sa nakaraan, okay, hindi ka na makapagpapatuloy. Hindi na. Parang masisiyahan ka na lang po. Naalala niyo? Ang Israel nung nasa wilderness, ayaw ng Diyos, nakakain sila ng lumang tinapay. Dahil ba yan? Ibig na tapay tinapay what? Laging fresh. Kaya bali ba kapag araw yan sa bato, di ba? Kaya ganun mensahe ko, ganun din. Ibig na tapay what? Laging bago. Sapagkat yung mercy ng Diyos yung laging bago tuwing umaga. Di ba? They are new every morning. Kaya para ni Pablo, para sa mga pagpatuloy, mahalaga na kanyang limutin yung mga nagawa niya kahapon. Alright? Kaya, okay. Kaya anong lesson? You cannot live in the past. You cannot live in past accomplishment. And accomplish great things for God today. Amen? Of course, madalas, ang mga pastor, meron silang testimony ng bata pa sila nagsimula. Okay, iwasan kami na isa talaga kailangan yun. Pero hindi ko na at hindi na ito hindi na ito ipinumuhay pa ng pastor. Testimony din yung mga nakaraan. Pero mahalaga, laging may bago kang pagtuturo sa buhay. Amen ba? In Luke chapter 9, verse 62, yes, sabi ng Lord, datapot sinabi sa kay Jesus, walang taong pagkahawa sa aralo at lumilingon pa sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.
mo kahapon na. Hindi mo na may babalik. Tama? Mahalaga ay what? Meron kang plano at hinahangad pa maabot sa Lord sa mga susunod pang araw. Amen, siya? Kaya diba, ewan ko lang sa inyo, ako, lagi ako nag-ipendo, bigyan mo ako ng lakas pa. Karagdagang buhay pa, para may magawa pa ako sa iyo. Amen? Amen, siya? Hindi lang pagalingan. Ang mahalaga ay what? Lord, kaya pinagda, huwag kaming makulang. Huwag namin mapabayaan ang gawain mo. Magawa namin kung ano ang gusto mo, hindi yung gusto ko o gusto nila. Amen siya? Amen? Pangatlo, paano mag-isip ang isang mature na Kristiyano? Pangatlo. Okay, sa verse 13 pa rin, yung dulo. Sabi ko lang, forgetting those things which are behind and what? Reaching forth unto those things which are before. Alright? Pangatlo, the mature Christian mind will say, I reach forth unto those that things which have I reach forth unto that which I have yet to have apprehended. Alright? At tinutubo ko ang mga bagay na, ano po yun? Nasa hinaharap. Ganyan po yan? Kaya ito yung kanyang kaisipan. At ito yung kaisipan ng isang mature na Kristiyano. Okay? Yung nasa kanyang harapan. No? Yung nais ng Panginoon na maabot niya pa. Marating niya pa. Marating na lahat. Kasi di ba, lahat naman tayo, no? may layo ng Panginoon. Walang sino man sa atin na walang plano ng Diyos. Amen? Amen? Kanta niyo po, okay, sa buhay mo ito, hindi pa rin wala ang Diyos na ibig na maabot mo. Meron siyang ibig na maabot mo. Meron siyang ibig na marating mo. Meron siyang ibig na mangyayari sa buhay mo. Hindi pwedeng wala. Amen? Tanda natin lagi, ikaw ako ay jewel ng Panginoon. Isang araw mo lang ngayon, kanyang babalik siya muli upang ipunin lahat yung kanyang jewels. Nakikinig sa akin? Amen? Amen? Kaya mahalaga itanong natin sa ating sarili, Lord, ano ba ang ibig mong marating ko? Ano ba ang ibig mong maabot ko? But doon mo kaya, ang lahat ng ito, saan nagmumula? Saan nabubuo? Pagkatapos? Sa mind. Amen? Kaya magkaroon ka ng mind ng isang totoong nananampalataya. Magkaroon ka ng mind na ito ay na kay Kristo. Huwag kang magkaroon ng kaisipan na naabot ko na, wala na akong gagawin. No. Mahalaga is what? Isip niyo bang aabutin ko pa lamang. Amen? Ngayon, siyempre, kahit pa mo, di ba? Nagsabi na siya po hindi pa niya alam kung papunta pa mo siya. Tama? Tama? Okay, pinapakita rin na maaaring na kung sakaling hindi mo natapos yung pinapagawa ng Diyos, ang mahalaga is what? Tapos na ako, ang mahalaga ng tanong Lord na doon ka patungo. Naliwanag ba? Hindi kung nasa lugar ka. Amen? Ang mahalaga, hindi mo matapos ang mahalaga is what? Doon ka patungo. Hindi ka pabalik, hindi ka huminto, hindi ka kumalan, o umalik ang mahalaga is what? Patungo ka doon. Salamat, dahil Diyos.